Pinakita na po ang buong listahan ng PBA All-Star at napansin ng mga tao na halos 7 players ay mula sa Ginebra kahit hindi naman masyadong satisfying ang performance. At speaking of All-Star si Maverick Ahanmisi, ang saya niya ngayon kasi napabilang na rin siya sa PBA All-Star kasi siya ay nasa Ginebra na. Second update, mukhang goodbye na nga muna kay RHJ at may pinag-isipan na po ang TNT na papalit kay RHJ. Walang iba kundi ang kanyang kapatid na naglalaro ngayon sa EASL. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Base sa listahan na pinakita, halos 7 players po ang napabilang sa PBA All-Star na mula sa Ginebra. Ang dami nagre-reklamo as usual kasi bakit kahit hindi raw masyado magaling, sinasama sa All-Star. Kung sabagay, ano pa bang ina-expect mo sa isang pinakasikat na ball club? Di ba sila talagang iboboto ng mga tao kasi marami ang gustong makita sila maglaro? Kung pwede nga lang, halos Ginebra players na lang lahat ng kasali sa lineup ng magkabilaan or di kaya gawin na lang Manila Classico ang All-Star. May mga deserving at meron ding hindi. At eto mga kuisa, naalala nyo ba na si Maverick Ahanmisi na sobrang pagtatalak sa social media kasi hindi raw siya napabilang? Pinagtatanggol din niya lahat ng mga players na mula sa independent teams ang dapat napabilang gaya ni Wami Jongson. At sabi pa niya kahit imbitahin siya, hindi raw talaga siya pupunta. Pero ngayon, tingnan mo nga naman ang laki ng ngiti ni Ahanmisi, parang nanalo ng loto kasi naman ika number 7 po siya sa listahan ng All-Star players. Una sa lahat, kahit nung nasa Converge pa si Ahanmisi, deserve naman niya na mapabilang sa All-Star. Kaso dahil nga nasa independent team siya, kaya inis na siya sa listahan. Ngayon na nasa Ginebra na siya, abay nasa All-Star na top 10 pa nga. Tingnan mo yung logic. Iba talaga ang nagagawa ng fame sa basketball. Talagang may privilege kapag nasa sikat na ball club ka. May isang player naman ang tinukoy ng mga tao na dapat hindi napabilang dyan at yun ay si Jeremiah Gray. Hindi naman daw satisfying ang performance niya at injured pa ngayon. Tungkol sa issue ng Ginebra All-Star, parang natural na po yun kasi ang dami nilang fans at maraming nag-aabang sa kanila. Pero sana nabigyan din po ng credit yung mga players na magagaling. Kung pagbabasehan ng stats gaya ni Wami Jongson, Glenn Cobuntin ng TNT, Chris Rosales or Andre Karakut o kung sino pa yung mga nag-iingay ngayon dahil sa kanilang stats. Kung ano man yan, wala na tayong magagawa. Base kasi sa votes, ito din ang may malaking porsyento. Kumbaga ang ginawa ni Kume para mas maging exciting daw at mas makapili tayo, binigyan tayo ng pagkakataon na makita yung mga idolo natin. Gaya-gaya kasi sa NBA, kaya yun, akala ko nga babaguhin ng PBA yung All-Star nila kasi ang dami nagre-reklamo last year. Pero ngayon wala na nagtatalak sa social media kasi nasa All-Star na si Ahanmisi. Tara, next update tayo. Delikado po ngayon si Rondae Hollis Jefferson dahil sa masamang bagsak niya sa EASL. Panalo nga sila pero ang kapalit injured naman siya. Malas talaga ng TNT, no? Ay nako, wala nga si Pugoy, si Mikey, wala pang kaisa-isang tagabuhat nila. Dahil medyo malalim ang tama ni RHJ, plano ng TNT na palitan ito agad at ang papalit sa kanya walang iba kundi import din nila mismo sa EASL. Kapatid ni RHJ na si Ralir Hollis Jefferson. Ito ang unang pagkakataon na nag-team up si Rondae at Ralir. Medyo mahirap pasahin ang pangalan ng kapatid niya. Parehas kasing RHJ. Kung titingnan mo mabuting highlights ni Ralir, mukhang maayos naman at malaki din ang naitulong niya laban sa Fubon. Pero iba talaga ang galawan ni RHJ. Hindi naman sa hinahype natin si Rondae pero mas magaling siya kumpara sa kanyang kapatid. Pero in fairness, bumagay siya sa system ni Coach Jolas. Kaya naman siya ng bagong TNT import as interim lang muna kasi temporary lang naman yan. Tsaka si Rondae mukhang makakabalik naman siya bagong elimination. Makakapagpahinga din siya ng ilang araw dahil sa All-Star game. Kailangan lang muna ng TNT ng isang import na pwedeng panghalili para kahit paano makausad naman sila lalo pat laban sa Ginebra. Sana naman hindi masyadong seryosong injury ni Rondae. Kung ikaw ay isang TNT fan at ito ang mga kaganapan sa team nyo, umaasa pa rin ba kayo na makakatungtong sa finals or sa Final 4 ang TNT? Naalala nyo ba yung nangyari sa kanila nung na-eliminate sila at hindi sila umabot sa quarterfinals? At yun ang pinakaunang beses na nangyari sa kanilang prangkisa. Sa pagkakaalam ko, parang under pa ang TNT noon kay Chot Reyes. Huwag naman po sana maulit ang ganong senaryo kasi sila pa naman ang former PBA champion, baka SMC ulit ang makakuha niyan.